Alright, good evening mga friends. Magandang gabi sa lahat. Welcome sa ating Friday Bible Study. Yung ating channel is Renewing of the Mind. Ito po yung ating patuloy na desire, yung ating goal and purpose to renew our mind. Yan po, kasi yan po yung sabi ng Bible sa atin lahat. So mga friends, kumusta kayo? I'm always praying and hoping for your for your good life. At sana maganda po yung ating kalagayan while we are living, growing po sa ating learning ng mga katotohanan ng Diyos. Again, binabati ko po yung mga viewers natin dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao at sa ibang part of the world na nakakapanood po nito. I hope patuloy nyo pong na-appreciate yung ating mga studies. And nare-relate po natin sa ating everyday life, sa ating nakikita sa buhay, sa mundo ito. With all the things that are happening po, especially dyan sa Middle East. If you are serious po sa study ng Bible, good evening kay Brother Mar Elzeki. Thank you for watching. Kung kayo po ay nakaabot na sa level po na understanding talaga ng scriptures, you can at least po mag-grasp po yung nangyayari dyan sa Middle East, and konting balik po sa history, you can understand yung comparison ng Israel ng Bible at ang professing Israel ngayon. Yan. At yung pong ating mga traditionalist friends sa dispensational system na patuloy na tumatayo sa turo po ni Darby, ni Scofield, and some of these dispensationalists. Well, manood lang po kayo ng mga interviews about the news about this Israel, yung actual happening dyan, testimonies from the people within the Gaza Strip, Gaza area. Even among the professing Israel po, makita nyo, they are divided. And from the testimonies po ng mga naroon, na makita nyo talaga yung the kind of thinking po ng Zionist Jews ay eksakto po yung makita mong doctrine po ng dispensationalism. Yan. Kaya their thinking is violent. Okay lang pumatay ng mga babae, ng matanda, ng bata, gutumin ng mga tao dyan sa Gaza, palayasin ang mga Palestinian, for the sake ng goal po ng Zionist platform na i-occupy ang buong Palestine. And eventually, the real goal nila is to rule the world. Kung paano nyo pong mababasa yung teaching ni Scofield at ni Darby, that yung kanilang futurist view ng pagdating ng Panginoon Kristo, kuno, ay dadating upang patayin lahat ng kalaban nila at uupo dyan sa Jerusalem habang itatayo ang third temple daw. Yan, good evening kay Brother Geran Garcia Bandingan. Thank you for watching. Nako, ang dami pong mga Kristiyanong yan ang pinapaniwalaan. At sad to say po, I know po where they are coming. Yan po ay purely man's speculation. Kung aaralin talaga po ng mga pastor yan at ng mga Christians, hindi nyo po susuportahan yung present modern Israel na yan. Sapagat makita ninyo, yan ay error talaga yan. It was promoted po ng Zionist political program. Kaya ngayon, ninaanin natin yan, magulo ang Middle East, magulo ang mundo.
Kasi yung thinking po ng ng violent, yung thinking po ay naiwan do sa first century. Ang thinking doon ay talagang too much violence with the presence of Satan, with the presence of evil spirits, etc. Sayang po. The problem po, the same thinking ng mga Hudyo, the same thinking ng mga dispensationalists, pareho. They were both, ang mindset po nila is carnal. When you say carnal, kasi again, ang carnal definition ng maraming Christian ay yung music, yung itsura mo, yung damit mo. Hindi yon. Ang carnal thinking po in the Bible is the physical mindset po under the old covenant system. Yan po yan. Alright. So, yung topic po natin ngayon, mga friends, is yung hell at saka lake of fire. Alam po ninyo, pagka naunawa nyo po yung Bible, makita nyo po ang main topic po ng Bible natin is addressing po yung nation Israel. How they were created, how they were established po sa promised land, and how they turned their back against God. They broke the covenant, diba? Good evening kay Brother Ed Natural. Thank you for watching. Kaya nga po ang problem ng marami Christians today, yung lahat ng nababasa sa Bible na referring sa judgment, sa yung idea ng hell, yung eternal conscious torment, yan, yung belief na pag namatay yung tao, yung kaluluwa ay nasusunog doon sa impyerno magpawala hanggang. Good evening po kay Ma'am Leonora. Thank you for watching. Kay Brother Harvey, thank you. Ang dami pong mga taong religious people na ganyan ang thinking. Na ang thinking ay meron talagang eternal conscious torment. Without really giving some hard thought po dyan. Na ganun ba talaga kalupit ang Diyos? Yan. Ganun ba talaga kalupit ang Diyos? Na in the first place po, kung nababasa niyo yung Biblia, tayo po'y pinanganak na alipin ng kasalanan at nakapailalim sa kamatayan. And then, pag namatay ka, because pinanganak ka nga sa ganung kalagayan at hindi mo nasumpungan po yung kaligtasan, masusunog ka doon sa apoy, magpawala hanggan. Hindi mo ba mga friends? Parang hindi tama at hindi naaayon sa karakter na pinapakita ng Diyos ang sinabi, God is love. Di ba? Ang sabi nga ng Panginoon, love your enemies. Di ba? And then, ganun ang karakter ng Diyos. When I was po, kulang po yung pinag-aralan sa salita ng Diyos. In-embrace ko rin yan. Kamukha rin po ng nakararami sa atin marahil, in-embrace yan. But as you grow po sa learning, that's supposed to be, yung nga po yung renewing of the mind, dapat nagbabago po yung isipan. You have to renew your mind kasi po kaakibat po dyan even yung ating physical health. Pag ang mind po natin is stagnant, hindi nagbabago po yung laman ng isipan at halos hindi gumagalaw ang isipan natin, ano po yan, nandyan po palagi ang malapit po yan sa sakit. May effect po sa health natin yung klase ng isipan na meron tayo. Do you believe that? Yes. Kung ang palagi isip mo, palaging depressed ka, palagi iniisip mo yung mga bagay na nakawalang pag-asa, yung mga bagay na nagpapagalit, yung mga bagay na nagbibigay ng hate sa'yo, yung mga memories na negative memories na patuloy pong naririyan yan, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong kumalimot sa mga bad experiences in life, not natural. Punong-puno yan ng galit, ng hate, ng negative thoughts, so talaga magkakasakit ka dyan. Di ba? Tatanda ka agad. Yan. God is justice po daw kaya sinusunog. Wow! Justice on what? Diba? Justice on what? Inuulit ko nga eh. Pinanganak nga tayong nasa ilalim ng pagkaalipin sa kasalanan. Di ba?
Wala kang choice doon. Walang choice ang mga tao na except nakita mo yung biyaya ng Panginoon Kristo. Yan. Ibig mo sabihin, yung mga taong hindi nakaunawa at nakatanggap ng kaligtasan mula sa kamatayan ay hinahatulan ng Diyos sa impyerno, sinusunog magpawala hanggan? I don't think so. Today, sa level po ng pastor po ba kayo tapos anong church? Si Jihan. Sinong Jihan? Arman Toms, thank you for watching, pastor. Thank you po. Qualify mo yung pastor, tsaka anong church. Wala akong religion kasi inalis ko yung denominational identity. Basta ako yung member of the body of Christ. Kailangan maliwanag yan. So mga friends, ito po yan. Sa patuloy nating pag-aaral po at pagsasaliksik, prayerfully, sabi nga po sa inyo, more than 30 years na akong nag-study ng Bible. Ashley Pandan Torreret, thank you for watching. And I was continue po studying things at patuloy din po yung mga question, mga tanong. Kasi pag nagtatanong ka at you keep on asking at honest yung question mo at talagang gusto mong maunawaan, God will provide an answer. Yan. So in my years of study, good evening po kay Ma'am Pining Castañeda, thank you for watching. I learned na yung hell na tinutukoy po sa Biblia. Nakakatawa nga, yung mga friends natin, sabi, si brother doon ka, walang raw hell. Sabi ko, mali. In fact, dumami yung hell na alam ko. Good evening din. Kung ang alam niyong hell, isa lang, ako, 4 na hell. Yung 3 nasa Biblia, yung isa wala sa Biblia. Una, yung hell na tinutukoy, pag inaral mo yung Biblia mo, ang ibig sabihin ng hell, kasi nga po, ang Bible po natin, especially ang New Testament, originally, isinulat po yun sa Greek language. Alright? Isipin natin maigi. So, ang mga apostol, ang Panginoon Kristo, ang salita nila at that time ay Greek language. Kasi nga po, going back sa history yan, yung time po ng first century ay tinatag na Hellenistic age. Ibig sabihin, during that time, almost the whole world, the known world at that time ay greatly influenced by culture, language, etc. ng Greek culture o ng Greek Empire. Kaya pati yung language po ay kumalat yan. So, ibig sabihin, para bang it became a universal language at the time because of the great influence of the Greek Empire. So, ang New Testament natin, naisulat po yan sa Greek. Alright. Ngayon, pag ipinilit mo yung word hell, okay, wala kang mababasa doon sa original New Testament. Wala yon. Kasi nga, ang salita doon ay Greek language or Greek words. Yung hell ay English word. Alright? Okay lang ba dumating yung English word? Pag hinanap niyo yung development ng English language, meron silang history ng early, middle, at saka modern. Yung hell, according to history niyan, ay it came from the German language at na-develop into English. Ang basic understanding ng word hell ay to cover, para takpan, to hide, parang ganon. Kaya ginagamit natin yan, yung pag sinabing helmet, yan. Helmet. Pag sinabing helmet, ano ibig sabihin? Saan ginagamit ang helmet? Sa ulo. Tinatakpan mo yung ulo. Alright. Yung word hell, na alam ng marami ngayon na kung saan may nasusunog ng mga tao doon, that's a later invention na lang yan. At ang concept po niyan ay galing po sa pagan belief. Especially, during the first century, ang nagdala po niyan sa Jewish community ay itong mga Pharisees. Kahit i-google nyo, tingnan nyo yung Pharisees at anong doktrina nila.
Nandun po yung hell na yan. Okay? Ang Catholic po, nag-claim din sila na sila yung bad, tapos ikaw, ano po yung, ano yan, ibang topic yan, Jihan. Ito muna ang tinuturo kung pakinggan mo, sigurado kung matututo ka, ibang topic yan, right? Next time, itatopic natin yan kung gusto mo. Pero ito muna ang pinag-usapan natin, yung hell. Pakinggan mo muna. Sayang kasi kung ibang topic yung papasok mo, hindi ka matututo, sayang lang. So, yung word hell po ay English word na yun ang basic understanding. Ngayon, pinasukan niyan ng doktrina. Alright? Doktrina ang galing po sa pagano. At kung titignan mo history niyan in the first century, you will find yung pong mga Pharisees ang nagdala po dyan sa Jewish community. Saan galing yon? Yung idea na yon? Doon sa Babylon. Going back, ang mga Pharisees po ay na-form, na-organize yan as a sect, Jewish sect. Kasama ng alam ko naman yung hell. Okay, thank you so much kung alam mo. Pero ito kasi mga nakikinig sa akin at nanonood, baka may maidagdag sa kaalaman yan, right? So yung alam mo, okay yan, pero mas maganda, makinig ka muna para madagdagan, di ba? Mas maganda yon. Ngayon, so anong ibig sabihin? Na-develop ang sekta ng mga Pariseo sa Babylon, kaya sila yung nagtaglay nito. At ang mga Pharisees po, makita nyo, evidently, ang dala nilang doctrine is a Babylonian doctrine. Especially pag nakita nyo po yung sa Matthew 12, di ba? Yung Beelzebub. Pag sinabing Beelzebub, hindi po yan, hindi po yan Jewish, hindi rin Christian belief yan. Ang Beelzebub po, pag tinignan mo is, yun po yung God of the Fly ng Babylonian belief. So, from there, makita nyo, in the Old Testament po, walang record na ni isang Hudyo na naniniwala sa eternal conscious torment. Or even, yung existence ng hell at ng paradise, wala po yun. Because in the Old Testament, ang tao po, patay talaga siya. Wala siyang tinatawag na afterlife o yung consciousness after death. Wala po. Kasi inconsistent po yon sa doktrina ng Biblia. Pumasok na lang po yung idea ng eternal conscious torment dito sa New Testament because of the influence nga nitong mga Pharisees. Now, pag iyong honestly inaral po yung hell, wala kang makita sa Greek language. Ang makita mo na ginawa ng mga translator na word hell ay ini-apply po yon sa tatlong Greek words. Yan. Kaya magandang aralin po yung Greek word po eh. Una, makita niyo yung hell na ginamit, yun pong Hades. Yan. Ang Hades po, pag nakita niya, ginamit po yan sa New Testament ng 11 times. At yan po yung reference po yan sa grave. Wala pong connection niya sa anumang fire. Yung isa po ay yung Tartarus. Yung Tartarus, minsan lang po ginamit yan. And it was used as a metaphoric word. Yan po ay symbolic word. Ipinapakita po yung spiritual condition ng mga false prophet and false teacher. They are in darkness and they were po doon sa tinatawag na pit na tinatawag. Alright? And thirdly, ito pong Gehenna. Yan. Pag nakita nyo po yung lahat po ng hell na mayroong connection sa fire, ang Greek word na ginamit po dyan ay Gehenna or Gehenna. Yan ang dapat aralin at unawain. Na pag binabasa nyo yung Biblia po, huwag nyo kakalimutan po na i-analyze ano ba yung context. Ano ba ang pinag-uusapan. Now, in the New Testament, makita nyo po yung hell na may connection sa fire, 12 times lang pong mababasa yan. 11 times ito po ay pinreach ng ating Panginoon Kristo, at ito po yung reference po yan sa place, right? Pag sinabing Gehenna po,
Ge is a Greek word, English po ay valley. Yung Hena po ay Hinnom. It's a valley of Hinnom. Pag yan po ay sinundan mo ng aral po sa Biblia, nakita nyo, yung word Gehenna ginamit po ng Panginoon Kristo at ang kausap po ay yung mga Hudyo. Yan. Pag nabasa po natin yan, mga friends, dapat mo ring maunawa. Pag naunawa niyo po, very consistent yan na ng ating Old Testament at New Testament, ang primary po na kausap dyan ay mga Israelite. Kaya nga sa study natin, nakita natin last time, di ba? Yung Genesis 1:1 na New Heaven and New Earth, ang primary identity po yan, hindi po yung material world, hindi yung planetary world, but the nation Israel, yung heaven and earth. Pagdating sa last book of the Bible po, sa Revelation 21, ang pinag-uusapan is the passing away of the old heaven and earth and the coming ng new heaven and new earth. At yun po'y reference na sa Israel of God under the new covenant. Yan po yung ating makikita. Now, sa ating study po ng Isaiah, mga friends, yung mga sumusunod po sa GC natin, nakita rin natin, di ba, ang paniwala nga na marami sa book of Isaiah, parang it is a book, a little book inside, a little Bible inside the Bible itself. Bakit? Kasi nga po, ang Isaiah, merong the same number po ng Bible natin na 66 books. Ang Isaiah ay 66 chapters. And amazingly po, pakita nyo, pag binasa nyo po yung Isaiah chapter 1, ang tinutungkol po ay heaven and earth. Yung Old Covenant heaven and earth, which refers to Israel. At yung last chapter po, yung 66, ang pinag-uusapan naman doon, pareho ng Revelation, yung passing away of the Old Covenant heaven and earth, at itong pagdating ng new heaven and new earth. Hindi ba amazing po? Consistent po, mga friends, na naunawa natin na yung ating Bible, talagang consistent po ang laman yan. So, if we can understand na yung audience sa Bible natin ay yung primary Israel, plus the fact na yung narration po with all the records po ng prophecies na naisulat sa Old Covenant. Alright? Good evening kay Brother Kabantog. Thank you for watching. With all the prophecies na naisulat doon, at pag binaybay po natin, habang binabasa natin i-study po yung Bible natin, nakita po natin ang history ng Old Testament. It all refers to the narration ng history ng Old Covenant Israel at ng New Covenant Israel. Associated po yan ng Covenant of God na siyang promise ni Abraham. Doon natin mababasa yung promised land, which ang reference po ay yung physical earthly land, right? At yung heavenly promise ng blessing kay Abraham, which refers to heavenly. At sa pareho pong magkahiwalay na promises na yon, nare-realize natin ngayon na yung Old Covenant ay reference po sa physical blessings. Land, physical temple, physical sacrifices, physical lineage ng line ng generation ng mga tao may covenant sa Diyos under the Old Covenant. Pero nang dumating po yung New Covenant, the Second Covenant, at ang nagtaglay po at nagdala yung Panginoon Jesucristo, ang dala po niya ay hindi na yung physical earthly covenant, but the heavenly spiritual covenant na ang kanyang pinag-uusapan. Now, for the people to realize at makita na talagang nawala na yung new covenant, there was a necessity na ma-obliterate, mawala na talaga lahat ng element ng Old Covenant. And the manner wherein mawawala yung buong element ng Old Covenant is through
fire. Yan po yan. Sa pamagitan po ng pagsunog ng apoy. Kaya nga po sa ating title, nitong Renewing of the Mind, is we are talking about the end of what? The end of what world? The end of what world in 70 AD, and world ang tinutukoy nag-end doon. Alright. So, to fully manifest po ang New Covenant, especially doon po sa mga first century believers. In our study, nakita naman natin yan that during the Acts period, right after the cross, na pumasok yung New Covenant, ay nagkaroon ng overlap, di ba? Nag-i-exist pa yung Old Covenant while naroon na yung New Covenant. And the New Covenant consists of the heavenly spiritual things na ipinapakita, tinuturo ng Panginoon regarding the kingdom, regarding the bread that came from heaven. Ang dami pong nakita natin na tinuturo ng Panginoon na kanyang pinapakita yung spiritual reality na hindi maunawa ng mga kausap because nga ang thinking nila ay nandoon pa sa Old Covenant, which is earthly and physical. That's why ang tao po, kamukha ng sinabi ng 1 Corinthians 2, yung natural man cannot understand, cannot comprehend the spiritual realities. Kasi cut off po siya doon sa kanyang communication with the spiritual realm, with God Himself, because God is a spirit. Good evening kay Irene Lindo Basa at kay Ma'am Sara Alunan Ocampo. Thank you for watching. Kaya, even today, sadly, maraming religious people really cannot comprehend yung existing spiritual realities today. Hindi nila ma-comprehend unless you submit yourself sa authority na scriptures and have an honest and sincere desire to know the truth. God will open these things. Pero kung nandyan ang pride, nandyan ang patuloy na hard line of doctrine ng in a religious setup, hindi mo makukuha talaga. Right? Now, so the same thing po itong ating pinag-uusapan na hell at lake of fire. Dati in a dispensational setup or setting, hiwalay yan Iba yung hell, iba yung lake of fire. Yan ang ginagawa dyan, di ba? Kasi nga, ang belief, yung hell ay nag-i-exist na under the Old Testament. Kaya ang tanong, kailan ba ginawa ng Diyos yung hell na yan? Alam nyo, talagang very inconsistent. Example, hindi nag-iisip talaga Question. Yung tao ba pag namatay, meron na ba siyang eternal life? O kailangan niya yung Kristo para magkaroon ng eternal life? Pag sinabi mo wala pang eternal life, ibabalik yung tanong. Yung taong namatay, ano nangyari pag yung tao ay namatay? Ang sagot, siyempre, espiritu, pupunta sa Diyos, yung katawan ililibing sa libingan, yung kaluluwa, buhay yon, sabi niya. Yon ang sinusunog sa impyerno kung di ligtas, o kaya sa purgatorio, or sa paraiso. Naghihintay doon ang sabi sa Old Testament. So, ganun pala. So, ibig sabihin, yung namatay, hindi talaga namatay. Ganun ba? Yan ang tanong dyan, mga kaibigan. Yung palang taong walang kaligtasan sa lumang tipan, pag namatay, hindi talagang patay. Kasi, buhay siya. Maring nasa impyerno o nasa paraiso. Alin? Yung kaluluwa. Pero hindi po ganun ang turo ng Biblia. Wala kang mababasa sa Old Testament na may mga taong namatay tapos nabubuhay pa sa paraiso o sa impyerno. Wala pong ganon. Yan po ay itinuro ng tradisyon sa atin upang ipanakot po sa mga tao, even po ng, kaya tingnan nyo,
Sa maraming relihiyon, takot na takot yung mga taong naririyan. Kahit na mga may sinabi sa buhay, nagsipag-aral, takot na takot silang matiwalag. Bakit? Kasi pag natiwalag ka daw, paimpyerno ka na. Sa Katoliko, ganun din. If you don't, there is no salvation outside of the church, ang sabi. Ang church na tinutukoy, yung organisasyon. Lahat naman po yan eh. Pero alam nyo, ang dami talagang pag-aaralan po. Naku po, I've been reading the Bible po for more than 30 years. And this is an amazing book talaga. Endless po talaga yung learning na makukuha mo because this book po is eternal words of God. Ay, naku po, talagang it's amazing. Siguro, mamamatay na ako sa physical. Marami pa akong dapat aralin at dapat matutunan. Wala ka pa makitang aklat na ganyan, mga friends. Right? That is why, sa ating patuloy na study, yung pong hell, English word, at sa understanding ng mga tao ngayon ay lugar na ko sa sinusunod ng kaluluwa, wala pong turong ganyan sa Biblia. Right? Now, again, sa ating study, makita natin, kung may Bible kayo, tinan niyo po. Sa Isaiah 33, okay, tinan niyo po yung Isaiah chapter 33. Ipapakita ko lang po sa inyo. Na, consistent po ito, mga friends, na lahat ng particular na connection ng hellfire, yung everlasting fire, eternal fire, yan po ay specific na address po yan sa first century, Old Covenant nation Israel. Sa Bible po pag pinag-uusapan mo natin Biblia. Kasi po pag binabasa ang Biblia, dapat tinitingnan mo sino yung kausap, sino yung sasalita, anong pinag-uusapan. Ang problema po sa marami nagbabasa, pag nabasa yung salitang hell sa Bible, antimano, meron ng preconceived belief, ito yung hell. Meron ng picture sa mind niya. Yung picture sa mind niya, may nasusunog ng mga tao, forever and ever nasusunog. Yung iba, baka nandun pa si Satanas, nagpaparusa daw doon sa mga tao sa impyerno, etc. Di ba? Hindi po dapat ganon. Dapat bago ka magkaroon ng conclusion sa isipan, basahin mo muna ang pinag-uusapan at doon ka maggagawa ng conclusion after nabasa mo yung pinag-uusapan. Ito, kamukha po nito. Sa Isaiah chapter 33, alam nyo ba na yung everlasting fire ay specific lang po na ito ay nakatuon. Ito ay nakatalaga sa judgment ng mga nandoon sa Israel. Sa panahon ng Panginoon Jesucristo. Sa panahon ng mga apostol. Papakita ko po yan. Dito po sa Isaiah chapter 33, ito po ay propesya na isinulat nung panahon pong naghati na po yung Northern at saka Southern Kingdom. Yung 10 tribes at saka yung 2 tribes. Yan po yan. At nung sila ay naglalaban-laban na yan, dumating itong mga propesya ni Isaiah at patungkol na po ito sa pagkawasak nila. At yan po ay nagpatuloy yan. Tuloy-tuloy na yung kanyang covenant. At sa pag-aaral po natin, makita natin dyan na kahit po yung kanilang kasaysayan mula nang sila'y pinalayas po sa lupain, sapagkat sila po ito maligot sa Diyos, nilabag po nila yung kontrata sa Diyos. Ito po kasi ninaintindihan ng marami. Yung lahat po ng nababasa natin sa Bible na judgment ng tribulation period, ng Antikristo, ng Day of Wrath, yung end of the world, yung last days, yung tinatawag na yun yung end of the world, yung Great White Throne Judgment, etc. Yun po ay particular na ina-address po yung Israel.
Yun pong lahat po ng sangkap ng judgment sa kanila, yun po ay bunga. Yun po ay resulta ng kanilang pagtalikod sa kanilang sinumpaang kontrata sa Diyos, yung pong tinatawag na Old Covenant, yung Sinaitic Covenant, yung sinumpaan nilang kasunduan po sa Mount Sinai mula Exodus 19 hanggang sa time po ng Deuteronomy. At doon po nakalagay po yung dalawang bagay, na pag sila ay magiging tapat sa Diyos, aanihin po nila yung pagpapala, prosperity, peace, power ng kingdom. Kaya pansinin nyo, pag inaral nyo, during that time na sila po ay nakapasok sa promised land at they have a good standing with God, walang iba pong a Gentile empire ang lumaban sa kanila until the days ni Solomon, di ba? But unti-unti nag-deteriorate po yun because God is now starting to judge them because of their idolatry. Ganun po ang naging nangyari dyan. At sa kontrata po, yung covenant na sinasabi, nakasaad po doon, na pag sila'y tumalikod sa Diyos, nandun po lahat ng sumpa sa kanila. Anong sumpa? Magkakasakit sila. Anong sumpa? Maghihirap sila. Ano pang sumpa? Maraming mababaliw sa kanila. Ang dami pong nakalagay doon. At sila ay papasok sa tribulation. Ang tribulation po, para sa kanila po yon. Hindi po para sa lahat ng tao yon. Those things po, yun po'y lahat ng sangkap ng judgment sa apostate Old Covenant Israel. At kasama nga po doon yung tinatag na hell, fire. At yun din po yung lake of fire. Ang lake of fire po, yun po ay description. Yun po ay illustration. Yun po ay metaphoric words na nagbibigay larawan sa kung ano ang magaganap sa Jerusalem. Ano bang naganap? Naganap po, nasunog po yung Jerusalem The destruction of the temple of Jerusalem, of the people po, nung 70 AD. Yun po ang tinutukoy doon, mga friends. Kaya, pag hinanap mo yung word hell at lake of fire, isa lang ang pinag-uusapan doon. Good evening kay Janice Duca. Thank you for watching. Kay Brother Vic, magandang gabi. Dati kasi hinihiwalay ko yun kasi nga dispensational tayo dati Yung hell ay naririyan na, yung lake of fire ay isang mas malawak na apoy, itatapon na yung hell doon sa lake of fire, kasama yung death. Pero in our further study po today, hindi, isa lang po yun. At yun po ay naganap na noong 70 AD, tapos na yung lake of fire, tapos na rin po yung tinawag na hell. Now, bakit hell? Ito po yan. Ang mukha ng sinabi ko po kanina, tingnan niyo po Isaiah 33. Isaiah 33 verse 14. Yan. Mahaba po yan, pero dito lang tayo sa verse 14. Pero ang context po nito, ang kausap po dito ay yung nation Israel nga. The divided kingdom. Anong sabi ng 14? Ang sininyo maigi, Isaiah 33:14, very specific po ito mga kaibigan, And this passage po is supported by all the passages na mababasa mo pag nabasa mo yung hell na merong fire, yung eternal fire, at yung lake of fire. Ito po yung tinutukoy niya. Yan yung 14. The sinners in Zion. Ano ba yung Zion? Yan po yung Israel. The Old Covenant Israel. The sinners in Zion are afraid. Specific po, ang subject po ng 14 ay yung mga makasalanan sa Zion. Anong kasalanan meron sila sa panahon na yan? Ang kasalanan po ng mga taga-Israel sa panahon na yan ay alin? Yung hindi nila pagtanggap o pag-recognize doon sa kanilang Messiah na yung ating Panginoon Heso Kristo nga. Hindi nila pinaniwalaan yung tunay na Messiah na dumating na yung Panginoon Heso Kristo. Kaya ang dami pong pinapakitang tanda, yung signs and wonders,
healing, nagpapakain ng marami, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng demonyo, gumagamot ng mga may sakit. Hindi nila mapaniwalaan sapagkat nalaso ng isipan nila na yung hinahanap nilang Mesiya ay hindi yung persona, kundi yung bansang Israel. Kaya ganun po kahirap sa kanila eh. Ang hinihintay nilang Mesiya ay isang hari na may kapangyarihan, a battle warrior, at maraming sundalong matikas. Dumating yung Panginoon Jesucristo, nakasakay ang Panginoon Jesucristo na nang dumating sa Jerusalem, sa isang kabayo ba na maputi na very powerful ang itsura? No. Nakasakay siya sa asno. Ano yung asno? Maliit na kabayo yun. At ang kasama, hindi mga sundalong matitikas. Ang kasama ay yung mga mangingisda, ordinary common people, mga apostles. So how can they believe na ito nga yun? But of course, gano'n pa man, nang pumasok sa Jerusalem, may mga naniwala sa kanya. At naglatag nga ng palaspas eh. Yun po yung palaspas. Good evening kay Prince Valera. Thank you for watching. Diba? Yun po yung tradisyon sa Katoliko na yung bago pumasok ang mahal na araw, di ba? Normally Sunday yon, Palm Sunday. Nagdadala ng palaspas. Nangyari po yon sa panahon ng pagpasok ng Panginoon Jesucristo sa Jerusalem. Na bagamat nakasakay lang sa asno at ang kasama yung mga papayok-payok ng mga apostol, and yet, winelcome sa doon. Naglatag nga iba ng garment, naglatag nga ng mga palm, dinaanan ng Panginoon, parang naglatag ng carpet. Yan po yung nangyari doon. But then again, mga friends, ang laki po kasi ng influence ng religious authorities. That during that time, kung anong sabihin ng high priest at ng mga nasa religion, talagang very influential. Ganon din po ngayon eh. Pag ang tao po nakailalim sa isang relihiyon, alipin po siya ng authority ng leader ng relihiyon. Na patuloy siyang nabibrainwash, patuloy siyang nababago, nakukontrol yung mind niya. Not only the mind, but all things that he's doing. That is why, bagamat maraming pinagaling, maraming nakakita ng milagrong dala ng Panginoon Jesucristo, and yet, because of the influence of this religious crowd, majority sumigaw dun sa John 18, 19, 20 na crucify him. We have no king but Caesar. Pinili nila yung Roman emperor, which is the picture of the Antichrist, at nireject nila yung Kristo at ipinapako nila. Kaya nga po yung mark ng mind at saka ng hand. Hindi po literal yun. Yung tinutukoy po na mark sa forehead is a picture of what you believe. At kung anong pinapaniwala mo, yun ang gagawin ng kamay mo. Doctrine and manner of life. Alright? Yun po yung application doon. At nangyari nga po yun to sa kanilang pamimili through Pilate and the religious crowd na nagbigay ng mga false accusation doon. Alright? So, yun ang little background. So, dako tayo dito sa Isaiah 33:14 pa rin. Pansinin nyo. The sinners in Zion are afraid. Fearfulness hath surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? Yung pong devouring fire, hindi po yan nagpipicture ng conscious torment. Hindi. Yan po yung naglalarawan ng pagka ikaw ay dumaan sa apoy na yan, talaga mawawala ka na, annihilation po yan. Mamamatay ka talaga dyan. Ano sabi niya? Who among us shall dwell with what? Everlasting burnings. So, yun po. Pag nakita nyo po yung everlasting burnings, yun po yung everlasting fire o eternal fire. Dito po sa sinasabi sa 14, ito po'y address doon sa mga nasa Israel. Ito po yung mga Hudyo na hindi tumanggap sa Mesiya, si Kristo. Sila yung mga high priest at mga Pharisees. Now,
Ang gumugulo sa isipan ng marami dyan, yung salitang everlasting. Yan po yan eh. Ang marami kasi nagbabasa ng word everlasting, hindi tinitingnan yung context. At hindi sinusunod yung utos ng 1 Corinthians 2:13 to get the definition, the understanding. You have to compare scriptures para makita mo yung language nila at that time, kung ano, paano na ito nauunawa. Without doing that, pag ikaw ang nagbasa at ikaw ang gumawa ng interpretasyon, mali na yan. Kaya po nagkakagulo-gulo ang maraming katuruan sapagkat yung mga tagapagturo gumagawa ng kanyang sariling interpretasyon. Now, tingnan natin po yung everlasting burnings. Gusto mo Milo? O, sige. Yung everlasting burnings po tinutukoy dyan, ibig sabihin, everlasting burnings, ito no, everlasting fire. Alright, ngayon, hayaan po natin yung Biblia na magpakita. Yung bang everlasting na tinutukoy dyan ay magpangwala hanggang umaapoy at walang katapusang sinusunog sila? Ibig ba sabihin, pag yung everlasting fire ay naririyan, hindi na namamatay ba yung apoy na yan? Nananatili bang may apoy? O, i-compare natin yan mga friends ha. Basahin po natin ng Jude 1:7. Jude chapter 1 verse 7. Yan. Tingnan niyo po. Maganda po yung Bible ang babasahin para maging tama ang papaniwala, kasi pag hindi, gagawa ka ng sarili mong haka-haka, di ba? Kaya yung karamihan po sa naniniwala sa impyerno, hindi nyo naman pinag-aralan yan eh. Naririnig nyo lang yan sa preaching ng mga pastor. Dahil sa copy preach, di nabuo sa isipan mo. Di ba, ganun din naman talaga yung mga propaganda eh, mga propagandist. Sabi nga yung propagandist ni Hitler noon, si Hegel, yung sabi niya, yung kasinungalingan na paulit-ulit na sinasabi, naging totoo sa isip ng mga taong nakikinig yon. Ganon din po yung impyerno. Impyerno po, wala sa Bible yon. Yung inferno po, galing yan kay I forgot the name. It was only used po around 1600. Dante's Inferno, isang Italian poet. Google nyo po, makikita nyo. Dante's Inferno. Wala po sa Bible yung word inferno. Isinaksak lang yun doon. Ang sa Bible po, sa Greek word, Gehenna, Hades, Tartarus. Tatlo lang. Alright? Thank you, Abby. Yan. Kaya, tayo dumating po sa unawa na yung hell na inalam ng maraming tao ngayon, hindi po totoong nakalagay sa Bible yun. Yung po'y invention ng man's imagination coming from pagan source. At dami mong sasagutin dun eh. Saan galing yung mga sinusunog sa impyerno? Ibig ba sabihin may eternal life lahat ng tao? Hindi mo na kailangan si Jesus Christ. Kung ganun pala. Ang sabi ng Bible, dumating lang ang life, ang immortality, nang dumating ang Kristo. At ito ay inoffer as a gift to everyone who believe nang natapos yung sacrifice dun sa cross. Mababasa po yung 2 Timothy 1:10. Immortality, life, will come through the gospel, ang sabi niya. Now, so ito po, again. Jude chapter 1 verse 7. Nakita niyo po, I hope nakita niyo po dyan ha. Sabi doon, even as Sodom and Gomorrah, right? Even as Sodom and Gomorrah. I hope familiar tayo doon. Alam niyo, kaya lang tayo naging familiar, pero again, yung original audience, alam nila yan. Bakit? Kasi history po nila yan eh. So, ang sabi, even as Sodom and Gomorrah, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set for an example. Ito po, example ang sinabi, yung klase po ng judgment na pinag-uusapan sa New Testament, judgment for this apostate nation, ay may example.
At ang example po ay yung Sodom and Gomorrah. Maliwanag po mga friends. Therefore, yung judgment na tinutukoy po ay physical judgment. Physical burning ng Sodom and Gomorrah. Hindi yan yung alam natin na hell na magpangwala hanggang may apoy at magpangwala hanggang may sinusunog. Hindi. Ang sinabi po ng Jude 1:7, yung Sodom and Gomorrah was an example of the coming judgment to them. Kaya, ang sabi, suffering the vengeance of eternal fire. Yan. Diyan po nagkakaloko-loko yung gumagawa ng sarili interpretasyon. O tingnan mo, eternal fire. So, ibig sabihin, yung mga sinunog dyan sa Sodom and Gomorrah, hanggang ngayon nasusunog. Yan ang conclusion po kasi meron na nakatanim sa isipan. Pero teka muna, hindi naman tayo dapat ang nagbibigay ng interpretasyon dyan. Yes, may nakalagay na eternal fire. Pero ang question, yung eternal fire ba hanggang ngayon may apoy sa Sodom and Gomorrah? Wala naman, di ba? Anong nangyari sa Sodom and Gomorrah? O eto po, yan. Ano sabi ni Peter? 2 Peter chapter 2 verse 6. Ayun, no? 2 Peter 2:6. Ayan. Read there. Ang sabi dito, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes. Nag-i-exist pa ba, nasusunog pa ba yung Sodom and Gomorrah up to now? Kasi nga, eternal fire. Hindi po. Ang sinasabi, yung Sodom and Gomorrah naging abo. O nung naging abo, meron pa bang apoy? Wala na po. Kaya pag sinabing everlasting fire, eternal fire, ang pinag-uusapan po doon ay yung source, yung pinanggilingan ng fire. Na yung fire na yan, hindi yan mawawala, hindi yan mamamatay hanggang hindi natutupok, hanggang hindi niya nabubuo, hindi niya natatapos yung purpose ng judgment. Yun po yung mababasa natin, mga friends. Huwag kang mag-speculate, yung nasa Sodom and Gomorrah, nasa impyerno, susunod. Wala kang Bible verse. Nag-speculate ka lang. Tama po ba? The matter na ating kinukuha po ay kung ano yung ating nababasa sa Biblia. So, yung sinabing eternal fire kanina ng Jude 1:7, nung matapos na masunog ang Sodom and Gomorrah, wala nang fire. Common sense naman yan eh. Tama? So, saan mo hugutin yung hellfire mo? Bakit may hellfire tayo mababasa? Eto, Matthew 23. Matthew 23, dito sa Matthew 23, sa verse, Matthew 23, mag-start tayo sa verse 27. Sinong kausap? Matthew 23:27. Scribes and Pharisees, the religious crowd. Sa 29, sinong kausap? Tandaan po ninyo, pag nagbabasa tayo, kaya po meron tayong dapat ino-observe na grammar. Mahalaga po yung grammar, simple grammar. Ano yung sabihin ng grammar? Yung parts of the sentence, especially yung pong pronoun. Yung pronoun na ginagamit dyan po, reference po yan sa kausap. Kaya dyan, makita mo, pag ino-observe mo yung grammar, ang unang tanong, sinong kausap? Ikaw ba o sila? Yan. At dito, sa Matthew 23, very clear, hindi tayong kausap. Ang kausap dyan ay yung you. You, again, paulit-ulit dyan, second person plural pronoun. Pag sinabing second person, ako first person, kayo kausap ko, you. Yan po yan. Kaya mahalagang malaman mo, sino yung nagsasalita? Ako ba nagsasalita?
Kayo ba yung you? Hindi. Ang nagsasalita sa Matthew 23, sino? The Lord Jesus Christ. Kailan? Nung first century. By 27 AD. O sino yung you? Tayo ba? O yung kausap niya nung time na yon? Ayun nga, kaya niliwanag niya sa 29, woe unto you, scribes and Pharisees. So, kaharap niya, yung mga Pharisee at mga Iskriba. Yan po ang ating nababasa. Kaya anong sabi niya? Sa 33, Matthew 23:33. Ano sabi niya? Ye, yun na naman, ye. Kasama ka ba doon? Dapat po, establish mo yon. Kasama ka dyan kung ako nagsasalita. Pero kung maintindihan mo, ang nagsasalita dyan, ang Panginoon Jesucristo, wala ka dyan. Ang naririyan, yung kausap niya mga Pariseo at mga Iskriba, di po ba? Yung mga Israelite noong first century. Ano sabi niya? Ye serpents. O, hindi ka kasama dyan. Tinawag niyang serpent yung kaharap niya. Kasama ba tayo dyan? Hindi tayo kasama dyan. Ang tinawag niyang serpents, yung mga scribes and Pharisees. Nasa context. Ano pa? Ye. Ayun na naman yung ye. Ye, generation of vipers. O kayo'y lahi ng ulupong. Hindi tayo kasama doon. Ang kasama doon, yung ulitin ko, sa context, yung kaharap niya. Pharisees and scribes. Anong sabi? How can ye, o ye, hindi ka kasama doon, escape the damnation of hell? Ayun yun, Paano kayo makatatakas sa parusa ng Gehenna yon? Hindi po yun hell na alam natin. Tinranslate lang sa English word na hell. Pero kung tatanungin mo, yung Panginoon Jesucristo at yung kausap niya, yung understanding ng hell, ng napakaraming mga taong na brainwash ngayon, hindi alam ng Panginoon yun at ng mga apostol. Wala silang idea ng ganon. Yung hell na tinutukoy dyan, alam na alam ng mga kausap niya. Parang yung nabasa natin ganun sa Jude at saka 2 Peter, yan, nang binagit yung alin. Sodom and Gomorrah. Ano bang alam natin sa Sodom and Gomorrah? Wala. Lately na lang nating nalaman dahil sa Biblia. Pero yung kausap niya, dahil mga Hudyo, yun ay kasama sa kasaysayan nila, alam nilang nangyari sa Sodom and Gomorrah. At ang sabi kanina, yun ay halimbawa, pattern, na mangyayaring judgment sa kanila. Ano nangyari? Nasunog yung Sodom and Gomorrah. Meron pa bang nagdudusa doon? Meron pa bang apoy doon? Wala na. Ano nangyari sa Sodom and Gomorrah? Naging abo. O nunuging abo, meron pa bang apoy? Wala na. Ganito rin po ang tinutukoy dito, mga friends. Yung binanggit na damnation of hell. Ngayon, anong hell ang tinutukoy dyan? Pag hinanap nyo po yung Greek equivalent ng hell, do sa text na yan, ang nakalagay po dyan ay Gehenna. Right? Pag sinabing Gehenna, place po yon, lugar. Tayo po, bilang mga Pilipino, wala tayong alam dyan. Lately na lang natin nalaman yan. Baka iba, hindi pa alam ano yung Gehenna ang tinutukoy dyan. Ang Gehenna po, that's the Valley of Hinnom. Right? Ano, bakit mahalaga yung Gehenna sa kausap ng Kristo? Sapagkat alam na alam po nila yung lugar na yon ng Gehenna. Pag sinabing Ge sa English Valley, Henna, Hinnom. Lugar po yon sa labas ng Jerusalem. Ano yung lugar na yon? Basahin nyo na lang po. Jeremiah 7, Jeremiah 19, sinabi ni Jeremiah kung anong ginagawa nila doon. Doon po sila nagsusunog ng mga batang buhay. Batang babae, batang lalaki, sinusunog ng buhay, ino-opera sa isang malaking rebulto po ni Moloch. Sa kamay po inilalagay habang sinusunog yung parang bakal. Pag mainit na, nilalagay yung mga bata ron. Naku, talaga po na umiiyak yung buhay.
Inaalay po nila yung mga bata doon. Sinusunog. And God hates that. Sabi nga sa Jeremiah, hindi man pumasok sa isipan ng Diyos yun na magsunog ng ganon. Kaya, yung judgment, di ba, ang rule ng judgment in the Old Covenant is an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kung anong ginawa mo, babalik sa iyon. Therefore, yung judgment sa kanila, that as prophesied by Jeremiah, na yung Jerusalem will be likened to Gehenna, to Tophet. Sabi niya, yung lugar na ito ay magiging kawangis ng Gehenna, na kung saan masusunog ang lugar na ito. Referring po sa place ng Jerusalem at yung mga unbelieving Jews na matitira doon. Kaya sabi niya, ito pa po, bakit? Ano ay pangunahing kasalanan nila? Bakit sila dadanas ng parusang tinatawag na damnation of hell o ng damnation of Gehenna? 34. At i-analyze po yung sarili nyo dyan kung kasama kayo dyan. Ano sabi niya? Wherefore, behold, I sent unto you prophets and wise men and scribes. Alright? And some of them ye shall kill and crucify, and some of them shall ye scourge in your synagogue and persecute them from city to city. Tanong ni Halilea, yun po bang Gehenna? Tapunan po ba yun mga bangkay na doon sinusunog? Basahin mo yung Jeremiah chapter 7 at saka yung Jeremiah chapter 19. Ang nakalagay na lugar na yun, sinasabi, doon sinusunog yung mga anak nila, mga batang babae at lalaki. Although merong belief na during the time ni King Josiah yata yan, ay ginawang tapunan yung lugar na yan. Right? Pero again, sabi lang yon, pero hindi naman na proof talaga yun eh. Pero ang very clear dyan, yung lugar ng Gehenna is a place kung saan sinusunod nila yung mga bata for an offering to Moloch, and God hates that. Basahin mo yung Jeremiah chapter 7, Jeremiah chapter 19, nakadetalye lahat doon kung ano yon. Right? So, 34, makita nyo, yung kausap dito, sabi, pinadala silang propeta, mga wise men at scribes. Ang ginawa nila, pinatay nila at ipinako. At sinabi, ito pa rin dadating ng mga mananampalataya sa panahon ng Panginoon Jesucristo, ipe-persecute nila. Alright? Hindi tayo kasama dyan. Sa 35, ano pa? That upon you, yan na naman yung you, hindi kasama dyan. Kung ako ang papakinggan mo, kasama ka. Hindi naman ako yung nagsasalita dyan. Ang nagsasalita dyan, sino? The Lord Jesus Christ. Sinong kausap? Hindi tayo. Yung nasa harap niya, nasa context ay yung mga scribes and Pharisees. Alright, ano? That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. Itong kausap niya, nadadanas ng parusang kamuka ng ginagawa nila sa Gehenna, susunugin sila, ay guilty sa pagpatay sa mga propeta. Meron bang pumatay ng propeta sa atin ngayon? Kayo, baka may kamag-anak kayo mamatay ng propeta. Kung meron kayong pinatay ng propeta, kasama kayo talaga dyan. Pero kung wala, hindi ka naman kasama dyan. Specific po yung kasalanang sinasabi nila, di ba? Ito pa, 36. Consistent po ito mga friends. Hindi kasama ang lahat ng tao sa hell na tinutukoy na yan. Ano sabi yan? Verily, I say unto you, yun na naman. Pag nakita niyo po yung verily, it was a confirmation na sinasabi ng Panginoon ay totoo. Dinidi niyang totoo ito. This is the truth. Sabi niya, verily, I say unto you, all these things shall come upon this generation. Yan po. And again, pag nakita mo yung this, ano ibig sabihin? Yung this ba? Those? Anong difference? Yung this, nasa harapan niya.
Yung those, malayo. O sino yung, all these things shall come upon this generation. Hindi sinabing that, kundi this. O, ano ibig sabihin? Lahat ng sinabi niya dito yung magaganap, matutupad sa generation na yan. Anong generation? Ang isang generation po, makita natin sa Hebrews, is counted po as 40 years per generation. So, from 30 AD, yung generation na tinutukoy, magaganap sa kanila yan within 40 years. So, 30 plus 40, ilan? 70. Eksakto po. From 30 AD, pinako ang Kristo, bumilang ka ng 40 years plus 40 mo, 70 AD talaga nangyari po yan. Kaya, nung 70 AD period, all these things shall come upon this generation. Ano yun? The burning of Jerusalem like Gehenna. Ayun o, 37, no? Sabi ng 37. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Pansinin nyo, specific location po, confined lang sa Jerusalem ang sinasabing hellfire. Hindi sa buong planeta yan. Hindi sa lahat ng tao yan. Address yan doon sa mga sinners in Zion na binasa natin. Sino sila? Sila yung mga pumatay sa propeta at pumatay sa mga mananampalataya during that time. Ano sabi ng 37? O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not. Kaliwanag nun. Palagi niyang pinababalik sila, pinapadala ng mga propeta, magsisi na kayo, bumalik ka sa Diyos. That's the manner of God to them. Pero anong ginawa nila sa mga propeta? Pinapatay nila. Even the Lord Jesus Christ came, anong ginawa? Pinatay pa rin nila. Kaya, anong judgment? Para kanining judgment? Sa kanila. Kaya anong sabi ng 38, behold, your house. Ano yung house na tinutukoy? Yung nation. Behold, your house is left unto you desolate. Oh, yun na po yung time na yun. Yung house po nila ay madidestroy na because of the prophecy ng judgment dyan sa nation Israel. Kaya specific lang po sinners in Zion, sila po ang tatanggap ng eternal burning, everlasting fire. Yun nga po yung damnation of hell, yun pong Gehenna fire na nangyari sa Jerusalem noong 70 AD. Yeah, very clear po yan. Ito sa Revelation 20. Ito, in-address ko po ito last time. In Revelation 20, verse 14, tinan nyo. Shortcut natin. 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Pansinin nyo, yung hell at yung death itinapon sa lake of fire. Bakit ganun? No, mga dispensationalists po, hindi nila alam kung ano yan. Sasabi nila, yung death, yung hell, lugar yan. Kaya yung lugar itinapon sa lake of fire. Ngayon, susunod sila doon. Really? Tanong, sino yung death and hell na tinapon sa lake of fire? O, tingnan niyo yung next verse, 21:8. Chapter 21, verse 8. Sino ba yung tinatapos sa lake of fire? Ayun But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sinong kausap sa context? Yun pong unbelieving Jews, yun pong sinners in Zion. Consistent po yan, friends. Yung Revelation po, again, was a prophecy of the judgment dun po sa Jerusalem. At nandiyan po lahat ng mga verses, ipapakita ko sa iyo lang, mahaba po tayo. That's why, pag nakita nyo po yung lake of fire, yung hell, at yung hell and death, yun po yung mga Hudyo. Yun po yung mga Israelite dyan, na tumalikod sa Panginoon at nag-reject sa Panginoon Kristo at kalaban ng Panginoon Kristo. Sila rin po yung Antikristo na tinutukoy dyan. So mga friends,
Pag nabasa po yung hell, yung lake of fire, isa lang po yun. And lahat po ng mababasa natin sa scriptures, ang kausap, referring to the judgment nung 70 AD dun sa Jerusalem. Very clear po yan, mga friends. If you believe the Bible, consistent po yan, yung dumanas po ng everlasting burning ng fire ay yung sinners in Zion. Balik natin, and I will close. Isaiah 33 alright, 33 verse 14. Mark that verse po. Ano sabi niya? The sinners in Zion are afraid. Fearfulness had surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with everlasting burnings? Yan po yan. The word everlasting po ay ang pinag-usapan po saan nanggaling yung fire? Coming from God. So it's an everlasting fire. Pero it doesn't mean na hanggang ngayon nasusunog yan. Hindi po ganon. Right? After na matapos yung purpose ng fire, sapagkat sinunog na yung dapat sunugon, wala na yung fire. Right? That's the understanding. And even the word everlasting, it always doesn't mean endless. Mahaba po tayo. You have to compare scriptures. Makita nyo, yung everlasting po, according sa context. Merong binanggit dyan, the everlasting priesthood ng Aaronic line. Ibig mo sabihin ba, hindi natapos yung line ng Aaronic priesthood? Natapos po yun sa panahon ni Jonathan. Sumunod na po yung kay Menelaos na hindi naman po lahi ng Levi, kundi lahi ng Benjamin. May kinalaban po ba yung burning of Jerusalem? Yes, of course, yun din ang hellfire. Kung nakinig ka sa Matthew 23:33, the damnation of hell, Gehenna yun. Tingnan mo yung Greek word ng Gehenna. Yung Jerusalem, burning na Jerusalem, yun. It was likened to Gehenna. It was likened to Sodom and Gomorrah. Yun ang pattern. Kaya sinabi sa 2 Peter, example ng judgment sa kanila, yung Sodom and Gomorrah. That's the issue. That's the idea. That's the language na ating nababasa dyan. Alright? So, yan po mga friends. If you have any question, just like kay Halilea, thank you so much sa question. At we'll try to answer them po by the scripture. So again, it's already, anong oras ba? It's already 8:41. Magandang gabi po sa lahat. It's Friday po. Saturday, ako po ay nariyan sa Batangas. Sunday, last Sunday of the month. Kaya blessing po sa ating lahat. And keep on praying po sa bawat isa. At ipanalangin niyo po ang ministry nito na makapag-minister pa po sa iba na nagnanais na lumawak, lumalim po unawa sa katuruan po talaga ng Biblia. So again, thank you so much. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat na muli sa biyaya at buhay mo sa aming lahat. Sa mga kapatiran, sa mga palataya, patuloy ka po, O Diyos, na magbukas ng kaisipan, magbigay po ng pagnanais na matutunan po ang mga bagay nito. Ito'y maging blessing at maging katuparan po ng ang aming isipan ay laging nakatuon sa iyo sa panggitan po ng mga katanungan, mga kasagutan na pinagkakalob sa salita. Thank you so much, O God. We ask these things po in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you po. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.